Good morning po mga kababayan and sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is March 10, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may SM City. Dito yan sa may Ortigas. Ortigas, Santa Lucia, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may Swimming Street, New Street, Francis Village, uh, San Juan, Cainta, Rizal. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo ang mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayan, dito tayo. Kailangan nila bumili for the next week, di ba? So may formula lang na create within the industry together with DMT na kung magkano yung replacement mo, binenta mo, yung po yung adjustment na ginagawa. Pero swing din yan pag bumaba o umakyat, yun din yung adjustment. So sometimes ikita nila, sometimes lugi nila. Karina, patuloy silang maghanap ng solusyon para hindi mabigatan ng publiko sa napakalaking taas presyo sa mga produktong petrol. Schedule to meet with all the oil companies baka may solution tayo mahanap para mabawasan naman yung bigat ng mga consumers. We went with the other agencies yesterday, especially with the ASN. So, nahanap po kami ng paraan this will be a collaboration with the private and government. Secretary Insang. Kailangan magkaroon ng gobyerno ng farmers stock na langis at mapalawak din ang kakayahan ng impact ng mga kumpanya na langis. Yan ang iniintin natin ni Secretary Sharon Garin sa gitna na rin ang krisis sa Middle East. Magiging ng mga nakalihim ay hindi ako sapat ang farmers stock ng petrolo sa bansa dahil sa foresight ng mga kumpanya na langis. Pero sa hinaharap, sa ayon si Garin na mas pwedeng mapalawak ang kakayahan ng mga bansa na mag-impact na langis. Galing dependent ang bansa sa importasyon. Presented to Congress when i-discuss nila. Pero tama po yan, talaga, kailangan talaga meron tayong buffer in yung gobyerno, no? Yung ideas or at least may mga companies na meron talaga stock na pang-long term. Mas pwede siguro gawin 120 days na offers na hindi mas mahal. Pangarap naman ng malihim na madagdagan ang mga refinery sa bansa para na rin sa mas murang produktong petrolyo. Sana pangarap ko na magawa ako bago ako palitan down na meron talaga ng refinery or may increase yung capacity. Kasi only about 25 to 30% of our demand. So may space pa para sa talagang demand. Sharon Garin. Hindi ko mano nakasusunod ang Pilipinas sa standard na dami ng impact na langis na bansa. Dr. Seth, Festival for Mateo, sa Department of Commerce ng Ateneo de Manila University. Siyam na kung araw dapat ang impact na langis ng bawang bansa. Batayan sa rekomendasyon ng International Energy Agency. Malayo ito sa 6 na kung araw na impact ng Pilipinas. Unang sinabi ni Secretary Sharon Garin ang pasilidad ng Pilipinas sa isa lang ang oil refinery sa bansa. Pero ay rin dapat matagal ng maganda ang bansa para Pinatili ni Dr. Seth Reyes, isang professor sa Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Yung abogadong nagdapari o ng affidavit ng 18 mga dating bodyguard ni dating Congressman Saldi Go nagtungo sa FBI Manila Cruz Mount.
Super balita sa tanghali, nationwide. Samantala, nakaulat na puno umano ng National Unity Party at mga lider ng Kamara hinggil sa impeachment at mga proyekto hindi totoo. Ayon yan kay House Deputy Speaker Ronaldo Ida Mendaño, mali detalye. Walang madalas ang ulo sa pagitan ng National Unity Party o NUP at House Speaker Faustino Bonite III o House Majority Leader Sandro Marcos kaugnay na impeachment complaint dapat kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pagsilinaw ni House Deputy Speaker at NUP Chairperson Ronaldo Puno at huwag sa lumutan na ulat na umunay titig sa pagitan ng partido at mga lider ng Kamara. Sa isang statement, sinabi ni Puno na walang katukawanan ng reports dahil hindi kailanman magkaroon ng usapan ng NUP kasama ang House leadership ukol sa issue ng Duterte impeachment sa mga proyekto o kaugnay na usapin. Sa katunayan, ang Puno, wala rin plano para sa anumang pulong. Si Puno hindi magpapa-influensya o magpapa-pressure ang NUP kanino man, naninindigan din ang NUP na ang anumang posisyon nila higit sa impeachment ay mabubuo matapos ang diskusyon sa hanay ng kanilang mga miyembro at matapos ang maingat ang pagsusuri at pagsimbang sa mga ebidensya na ipipresenta. Ako di sa Bendaño Balik sa GMA sa radyo, CWD, dapat totoo. Super balita sa tanghali, nationwide. 6 na milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska sa Fernandong Marcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Manny Vargas sa detalye. Kailangan na ng audit dito. Umabot sa 6.1 billion pesos. Sana wag na. Ang droga ang Wala po. Okay na po. Thank you. Mabait naman pala si Manong eh. mga abandonadong parcel mula ibayan-bagan kabilang sa mga nakumpisa ay 795 na pirasong tableta ng ecstasy, nasa 1,096 grams ng powdered ecstasy, 12 grams ng cocaine at 11 gramo ng hindi pataboy na kanila na nasa loob ng 8 parcel. Iba ang deklarasyon ng mga parcel na ito sa paniniwala ng DOC ay ginawa ng mga nag-afford para naman makaiwan na inspeksyon ng mga otoridad. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng DOC sa Pilaya kaugnay na nagdoktora na pagkakada na pinaniwala ang mga droga. Ako si Manny Vargas, sa GMA Super Radio DCWD, dapat po. Super balita sa tanghali, nationwide. At nabayala po sa pagbabalik ng super balita sa tanghali nationwide, Malacanang, giniit na walang dena para magmanikbayang ang publiko sa gitna ng gyera sa gitnang silangan. Pangulong Bongbong Marcos, nakapulong si UN Secretary General Antonio Guterres kaugnay ng kampanya ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa UN Security Council. Philippine National Police naka-alerto kaugnay ng unang anibersaryo ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte bukas March 11. At paano maliliban o ipagbawal ang paggamit ng social media ng mga edad 16 na taong gulang pababa, sulong sa Kamara. Yan na tila pa mga balita sa pagbabalik ng super balita sa tanghali. Nationwide, kapanan ng fake Dapat news. totoo. Ang super balita sa tanghali nationwide napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11:20 ng umaga. Hanggang alas 12:30 ng tanghali napapakinggan din sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Ilocos, Yan po, Super Radio God bless po. at Super Radio General San. Double check po ang gamit mo. Minuto na kalipas sa alas 12 ng tanghali. Okay po, thank you. Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Isang Passenger is sharing their location. taong balitaan at talakayan. Kaya naman sa nakalipas na 2025, Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna pa samantala. Disclaimer lang ulit. Ang content po natin ay kalsada lang po. Ano po? At hindi sa passenger. Okay, so ayan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.